The administration is trying to contain the flood control scandal, to protect relatives and allies, to deny the people their fundamental right to know the truth. Is it better kung humarap ang Pangulo, magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng komite on his impeachment complaint? Either kasabot siya o napabayaan niya talaga. Which is both as an impeachable offense. Si Kong Adyong, sinabi po niya yung impeachment complaint against BBM is dead on arrival na po sa Kamara. Sinabi po niya, it is weak, unsupported by credible evidence, and unlikely to move forward in the House. Do you I share agree. the same? I agree. Kindly expound, sir. I agree to the statement of Congressman Adjong. Dead on arrival na. Dead on arrival. Sir, so do you think this is deliberate? Parang nagpasa ng mahinang impeachment ko? Well, hindi ko alam yung plano eh. Kasi nga, kung makapag-file this week, yung ibang complainants, tapos medyo malakas, baliwala na rin yung effort niya. Pero, siguro, ang damage lang, magmamadali yung mga complainants para hindi sila hindi maging hindi kagad ma-initiate yung complaint. So yun ang damage, magmamadali. Napakamahirap gumawa ng isang impeachment complaint na maayos. Sir. Sorry. How about the allegations na diversion? Drama lang itong i-final na impeachment complaint. Lalo na po maraming kongs katulad niyo po nagsabi na basura itong reklamong impeachment laban kay PBBM. Well, ang medyo talagang nahihiwagaan ako. Especially with the endorser. Tahimik lang kasi si Kong Jeb. Nagulat na lang ako siya yung nag-endorse. And he's identified with the Garcias who are known stalwarts of the national of the NUP. At yung NUP mismo, sinabi nila na hindi sila papayag sa mga impeachment laban sa Pangulo. Sir, sorry. Ay. Si Kong Pulong Duterte, he also said in a statement yesterday na lutong Macau. Do you also believe that lutong Macau itong impeachment complaint na to? Well, nakakaduda. Kasi, sabi ko, harmless to pag may nag-file this week. Harmless tong impeachment complaint na ito. Unless na siguro kung mai-refer kagad to, may sama. Hindi na hintayin yung ibang ifa-file within the week. Makikita naman natin kung ano yung motive pag nakapag-file na yung ibang mga complainants. Kong Erice, good morning. Yes. Mil Kirigonan of DCRH. Can we take it to mean, based on your statement now, that this is an advantage kay Pangulong Marcos, yung maagang pagsasampa ng impeachment against the President? Kasi ang sabi po ni Congressman Keith, Congressman Keith Flores kahapon, na kung matatanggap ng Committee on Justice yung impeachment na isinampa ni Attorney De Jesus, this will bar any other impeachment complaints within the year. Yes, that's true. So, talaga, any other complainants should hurry, should file it. Dapat nga today, pero wala naman yata. So, this is an advantage to the President, sir. Ano po ang balita? You're a part of the minority group. Ano pa ang balak po ng Makabayan Bloc? Kasi sila po ang nagsabing susunod silang mag-file ng impeachment. Yes, sabi nila, they will file. Sabi ni Congressman Tino sa akin na magpa-file sila. Hindi ko lang alam kung kailan talaga. Last question, Congressman Erice. This is a prerogative of the President, pero sakali pong matuloy ang hearing ng Committee on Justice, is it better kung humarap ang Pangulo, magpaliwanag sa mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig ng komite on his impeachment complaint? Whether
hindi naman parang hindi naman maganda kung siya mismo kahit na representative niya basta sagutin lang yung mga tinatanong. Ako, sa akin simple lang eh. Para sa akin yung ibang mga issue baliwala naman eh. Ang issue lang sa akin eh yung tungkol sa national budget ng 2023, 2024, 2025 at pinayagan niya na ito ay baguhin ng Kongreso. Tanggalin yung mga pinakamahalagang mga programa niya at palitan ng mga kalokohang proyekto na naging sanhi nitong malawakang korupsyon na pinagdurusahan hindi ng buong bayan sa ngayon. Di ba? Ang buong bayan ang epekto na to. So dapat ipaliwanag niya talaga bakit he allowed it for 3 years. Bakit yung kabinete niya pinayagan ito? Yan yung malaking tanong eh. Kasi kung pinayagan niya to nang walang dahilan, either kasabot siya o napabayaan niya talaga. Which is both, which can be considered both as an impeachable offense. Okay, thank you, sir. Good morning, sir. Sir, with regards naman doon po sa re-refile na impeachment against VP Sara, are you going to endorse it? No, I already declined to endorse it. Sabi ko, the same way that I declined endorsing the impeachment complaint against the President, ganun din sa Vice President. Para pagdating ko sa Committee on Justice, I will have an open mind. Hindi ako Marcos, hindi ako Duterte. Liberal ako. Sir, with regards naman po dito sa flood control projects to sa scam, what other legal rigor are you pursuing, sir, to implement reports in the judicial system to punish those culprits? Obviously, parang prenoprotect po yung mga sacred cow, yung mga mastermind na stop na agad yung investigation. Alam mo, para sa akin, mas mahalaga yung reforms dito sa pagpoprotekta sa national budget. Kasi hindi naman mangyayari lahat itong, hindi naman makakanakaw yung nasa DPWH at kung sino man yung mga nagnanakaw kung hindi na bigyan ng pagkakataon ng ating national budget. So I would rather concentrate on the main problem, which is budget reforms. Sir, follow up lang, sir. Kasi parang kayo yung pa sinasabi na kailangan mag-file within this week yung mga gustong umabol. Do you think i-process kagad ng House once session resumes? Ayan. Hindi. Ngayon lang, pwede na i-process yun ng, may refer sa speaker, di ba, ng SecGen. So, let's just wait and see. Kasi actually, hindi ko alam kung ano yung lalabas yung tunay na motive, depende sa action ng House dito sa impeachment complaint na ito. What do you mean, sir, na tunay na motive? Kapag minadali nila, ibig sabihin? Kung minadali at na-prevent yung ibang impeachment complaint, di ibig sabihin, yun ang motive. Sir, may naririnig ba kayong isasalang na sa Order of Business sa plenary sa Monday itong unang impeachment? Wala akong naririnig. Pero yun ang sabi ni Congressman Isay. Ano, sir? Na ma-repair, ma-repair sa speaker, ma-repair sa Committee on Rules, tapos may ilagay sa Order of Business sa Monday, then ma-repair sa Committee on Justice. So, yun ang So, ano ibig sabihin nun kapag nangyari na yun? di wala nang pwedeng ma-entertain na iba pang impeachment complaint. Hindi ko lang alam kung na-receive na rin dito, kung hindi pa na-refer sa speaker, hindi pa na-refer sa Committee on Rules, pwede pa yon. Yun yung mga legal questions. Sir, sa minority, sorry. Pardon for this question. Sa minority block ba inaalok yung pag-e-endorse ng impeachment complaint? For example, for this one, Wala. Sa akin nga, di ba? Kasi po, inalok kayo. Inalok ako. For- At sa- alam ko marami rin. Si
Sabi sa akin ni Kong Eli San Fernando, inalok siya pero nag-decline din siya. Sir, may naririnig ba kayo na balak tahakin yung yung third mode ba yun? Yung 1/3 of House lawmakers will Only after the ano na yan. Because meron ng Supreme Court ruling. hindi, na kailangan- for BBM. Meron ba kayong naririnig ngayon na may naglilikom, Wala, lobby wala. para kumalap Wala. ng 1/3? Wala.